Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Filing sang Certificate of Candidacy ginapanghandaan na sang COMELEC. Mga lugar nga posible may mga intense political rivalry ginapatutukan sang COMELEC sa kapulisan. Kapin 20 ka persona nga nagatulog sa Bacolod City Public Plaza ginpangkuha sang Public Order and Safety Office. Tagduwalahan sang Iloilo Fishport Complex, imbestigaran kung may tinawong ay bulbado sa illegal drug trade. Pagluntad sang iban pa nga mga illegal nga aktibidad, ginpanginwala. Kag mga estudyante nagpainis-indis sa paghimo sang robots sa Robotics Competition 2024 sa Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlatan. Kao naman inyo kapuso rin Bretos live ikan dire sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, filing sang Certificate of Candidacy ginapanghandaan na sang Commission on Elections. Padayon nga ginadetermina kung may areas of concern. COMELEC ginapatutukan sa kapulisan ang mga lugar nga posible may mga intense political rivalry. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Masako na ang Commission on Elections sa Western Visayas sa naghilapit nga pag-umpisa sang filing sang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections sa Oktubre 1. Kaangot sini ginsapol na ang mga election officers sa mga kaprobinsyahanan kag mga syudad. Sa Iloilo City kag Iloilo Province, igapahamtang ang venue sang COC filing sa mga mall. Ginapatutukan subong sang COMELEC Iloilo sa kapulisan ang mga lugar nga may intense political rivalry. Apang bangod wala pa sa opisyal nga listahan sa mga kandidato, hindi pa madeterminar kung ano ang areas of concern. Of course, preparing the list of areas of concerns for the coming elections. Will be, of course, discussed further with the PNP, the COMELEC, and our, of course, counterparts in the Philippine Army. Ang Iloilo Police Provincial Office sige-sige ang monitoring sa mga kabanwahanan. May ginpalabot sa IPPO nga impormasyon angot sa armed men nga natalupangdan sa banwas ng Ahoy. Apang naklaro nga yadto mga security guard. Halos naman ginabantayan naton kahit bala naman naton niya ang eleksyon, no, kung halugan naton posible nga may ara gid sa ginatawag naton nga mga intense political rivalry. Pagatalakayon naman sa Regional Joint Security Control Center ang areas of concern sa tion nga may listahan na ang kapulisan. Sa Bacolod City, ipaiway sang COMELEC ang istrikto nga pagpatuman sang 5 p.m. deadline sa katapusan nga adlaw sang voters registration sa mall. Humaling sa nagpatigayon sang off-site registration, yara sa tag 300 ka mga aplikante ang ginabaton sang COMELEC kada adlaw. Bangod limitado lang man ang makina nga ginagamit, masami nagakadugayan ang mga registrant. Magluwas pa sa kultura sa mga Pinoy ang magpauli-ulihi, kag nagadugok sa ulihi nga adlaw. Ang plano namo ni Papa updan niya ko galing sako sa obra, amo na nga nagngita na lang ko pod para nga maka-register din before the deadlines. Of course, we want to accommodate everyone na why paresto or mga na-deactivate natin. But as you can see, so far kagapon we registered almost 300 plus, no? So that's quite a turnout na for one day. So we're expecting more in the last few days, especially on Saturday and Sunday. Samtang sa Liga ng mga Barangay Center sa atubang sang Bacolod Public Plaza naman, patigayunon sang COMELEC ang filing sang Certificate of Candidacy. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, mga nagatulog sa plaza, ginpangsikop sang Public Order and Safety Office ukon poso. Mga may palangabuhian sa plaza nga wala sang ID, dubilian na nga makaplasa. Yaring balita nga itong gintutok ka. Kasunod sang gamo nga natabo sa sulod sang plaza sa Bacolod City kung saan napatay ang isa ka manicurista matapos ginbuno sa nagligad nga semana. Nagpatigayon sang clearing operation ng Public Order and Safety Office kag City Legal Enforcement Team. We will not allow that kind of attitude. No? Dapat kayuhon na din plaza.
establish nato ng order. Kung sino lang ang authorized ng mga vendors, amo lang. Naglabot sa 20 ka persona nga nagatulog sa plaza ang ginpangkuha sa LGU. Hindi man pagpahanugutan nga magplastar sa plaza ang mga wala sang ID o kung hindi miyembro sa Bacolod City Public Plaza Manicurist Massage Therapist and Shoemakers Association. Matipon pa sila kag hindi sila magbinastos diri sa plaza. Hindi lang ni siguro sa maskara kundi continue na nila, maintain pa na yung plaza. Suno, sa pila ka miyembro sa asosasyon, masami may nagaluntad nga konflikto sa tuwa nila kag sa mga striker ukon ang mga nagaplastar nga hindi miyembro. Amo gay nako nang ginahambal. Anytime kita nga nagplaster tadi, hindi na ta paghaluan sa iban nga obra. Maguba ang amon nga asosasyon tungod lang sa ila. Depensa naman sa mga hindi katapo sa asosasyon. Tagaan kami bla chance tani bala ni mayor nga makabaligya lang kami diri bala. Pag tagaan kami sang ma-provide, pwede man kami maka-process permit kung amo nang ginapangayo. Nagpaandam ng LGU apang talalupang doon. Ngaliwat naman sila nga nagbalik sa ilang pwesto. Nagpasalig naman ng LGU nga mangintayuyo na ang operasyon sa plaza. Opon, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Sa iban pang balita, kapin na 200 ka manunudlo sa riyon nag-resign subong nga tuig. Kadamaan sa mga inigin pili nga magtudlo abroad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 235 ka mga manunulo sa Western Visayas ang nag-resign subong nga tuig sunod sa Department of Education 6. Pinakamadamo nga nag-resign ang probinsya sang Iloilo nga may 55. Ginasundan sang Negros Occidental nga may 44 kag pangatlo ang probinsya sang Antique nga may 27. Sa 235, 51 lang ang nagsaylo sa ibang ahensya sang gobyerno kag 184 gid ang nagpa-Estados Unidos sa idalom sang J1 program o kung isa ka educational and cultural exchange program para sa mga manunudlo. Number one is greener pasture. Sa ilang side, kiti they want to provide better opportunities, better nga financials sa ila sining mga pamilya diri. Isa sa sining nga mga manunudlo si Lodi Basco nga nagrisgo sang 11 ka tuig bilang public school teacher sang Gimbal National High School kag nagpa-Estados Unidos. In terms of sweldo, no? Taas naman. But then, even taas ang sweldo sa Pilipinas sa pagka-teacher. Pero laking pag-itikto, no? Ang gina-offer, no? In terms of finance, no? Subong nga tuig, nagpauli ini sa Pilipinas apang plano nga magbalik pa sa Estados Unidos. Pahayag ni Escolyar, wala nagapabaya ang ahensya sa pagtatap sa pinansyal nga kinahanglanon sa mga manunudlo kaangay sa mga benepisyo kag sa kasweldo. In terms of financials, hindi man kita makadali-dali sinaya kay we are binded by the DBM law, may mga guidelines kita dira. May mga salary grades kita nga ginasunod, so it's beyond the control. No? Sa tiyon sang resignation, galayon yung nagapatuman sang hiring process ang DepEd agud masabat ang learning gap. May nakaprepara naman nga learning continuity plan ang mga division offices kag bulutuan pananglitan may mag-resign. Hindi gid matumod ni Escolyar kung nagtaas o kung nagdubo ang mga nag-resign sa bunga tuig kung ikumpara sa mga nagligad nga tuig, bungod wala sila sang datos tuhoy diri. Apang ginpahayag sini nga manubo lang ang numero sang nag-resign kung ikumpara sa kabugasan nga manunudlo sa rehiyon nga yara sa karon sa masobra 78,200. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. 8 ka high school students ginapahayag gintripingan sa 2 ka elementary students samtang nagabantay sang jeep sa Barangay Quintin, Salas, Haro. Isa sa mga biktima na pilasan sang ginlampusan sang isa sa mga suspect. Ini ang gintutukan ni John Sala, eksklusibo. Nagakatroma sa gihapon si alias Nene matapos ang ilan naging eksperyensya sang damlaglang upod ang pito paniya ka mga abyan kag classmates samtang nagabantay sang jeep sa Barangay Quintin, Salas, Haro. Pagsaysay sini sa sulod sa isa ka fast food chain, nagbaisay ang isa nila ka classmate kag ang isa ka elementary student. Sang nagwa na sila kag nagtabok sa dalan ug magbantay sang jeep, kulpyada sila ginbalikan sang nakabai sang iya classmate. May bit-bit nga baratiya ang nakabai sang iya classmate kag may duha pa ka mga backup. Kaya ang baratiya, guro nga may langsang bala, tas ginampo sa likod sang classmate ko kaduwa. Bangod sa insidente, nakaangkon sang minor nga samad ang classmate ni alias Nene. Mismo si Barangay Kagawad Maria Victoria Ruel ang nakasaksiman sa natabo. Alerto na sila magbantay sa ila. Kung dili na sila samon sa barangay,
Kag kun ara na sila ginabantayan kina sila sa mga barangay tanod. Aminado ang kagawad nga problema sang barangay ang bata nga nanglampos. Nagreklamo ng lolo ni alias Nene sa Barangay Council sang Quintinsalas dala panawagan nga aksyonan ng iya reklamo. Ito na pa ba yan pumuluyo ta? Doon sa noblang ka-peaceful sining lugar ta? Kaayos ang lugar ta? Magluwas ang mga insidente. May nagluntad man nga rambol sa tunga sang duha ka grupo sa mga kabataan sa diin may mga minor nga ginpang buno sa mga kasubong Manila nga minor. Sang weekend naman, ginkawatan sang 6 ka mga minor de edad ang Public Order and Safety Management Office sa diin ang pinakabata nga sospek ang 9 ka tuig. Makaalarma na suno sa CSWDO kag ICPO ang naganubo nga edad sang mga children in conflict with the law. May theft, robbery, kag mga kaso related sa drugs involving minors. So mabugat nga mga kaso dira kung hindi ta na pag-tapnaon ano pagid ang matabo kung dako na gid sila. Suno sa CSWDO, importante nga nagakaigo ang paggiya sa mga ginikanan ilabi na sa mga kabataan nga makabig vulnerable kag in conflict with the law. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga puso, robots, kahimo sa elementary pati high school students, baugin bida sa 4th Battle of the Bots Robotics Competition 2024. Nakatutok, Eileen Pedresa. Creativity, imagination, innovation. Ini ang formula nga gingamit sa elementary kag high school students nga sa lamharon nga edad. Nagka-interes na kagin kabuhi pa ang robotics. Isa ka branch sa engineering ang computer science nga kinahanglan nga magdisenyo kag mag-conceptualize agud makadihon sang makinarya nga makabulig sa tawo. Ang high school student nga si Lizelle, first timer, pero madalo mang rason kung naan nagaka-interes sa robotics. I think ang robotics makabulig sa part of nurturing the minds of everyone gid yung miss kay balano sa tanan naman guro makita naman nga ga-evolve na while ga-evolve ang technology dapat aton minds ga-evolve man. Upod ba ni Ashton ang iya iloy sa training tubtub sa adlaw sang kompetisyon. Tricky kag challenging kuno ang robotics apang ang importante naga-enjoy ini. Panguna-una makalobrate ka sumaon mo ang iya nga SWAT gusto do mga mapatapuso mo na imo nga robot tapos amo na pag-increase mo sa speed magpa-program kami sa laptop. Magluwas sa obra nanday Ashton kag Giselle, masobra shin pa kay entry sa mga estudyante halin sa nagkalain-laing nga bahin sa Negros Occidental ang ginbida sa 4th Battle of Bots Robotics Competition. Nagdayaw gid ang mga judges pati ang audience sang nakita ang proseso sang ila programming gamit ang naglain-laing nga tools tubtub na paandar na ang ila robots. Robotics is not just a game. We wanted them to be creative thinkers, to think of solutions sa mga pressing problems naton in our society. Pinaagi sa aktibidad, nagalaw ang Negros Occidental Provincial Government nga mas mapasangkad pa ang hibalo kag talento sang kabataan sa robotics nga maggamit agud mas mapahapos ang pangabuhi sang tawo. Upod Keruel Banggoy, Eileen Pedresa. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginabanta 5 kabalay na sunog sa Takas Haro subong nga hapon. Sa dugang nga detalye, makaupod naton si Zen Kilantang Sasa, live sa Barangay Takas Haro, Iloilo City. Zen? Dirt, apektado ang pila ka mga balay diri sa Zone 3, Barangay Takas sa distrito sang Haro matapos nga masunog subong nga hapon. Ginlamon sang kalayong 5 kabalay sa compound nga ginapanag-iyahan sang pamilya Juliaza pasado alas 3 subong nga hapon. Suno sa isa sa mga nasunugan nga si Nori Juliaza, nakibot na lang siya sang ginpukaw ini sang iya bayaw nga nagakalayo na sa idalom sang ila hagdan. Wala naman ini makahibalo kung sa diin naghalin ang kalayo. Apang aminado ini nga may nabiling nga extension cord nga nakasaksak pila ka oras antes sang insidente. Gilayon man nga girespondehan sang Bureau of Fire Protection ang lugar, apang nangin panghangkat ang makitid nga dalan kag on-road parking. Nagbulig man ang mga residente kag barangay official sa pagpahalin sa mga salakyan. Suno kay punong barangay Joseph Poral, pagasolusyonan nila ang problema. Agad hindi na masulit pa ang insidente, ilabi na kung may emerhensya.
Ginpahayag naman sa mga unang nga nakakita nga hinali lang nga may nag-ibol nga kalayo sa puluyan sang pamilya Julieza. Natabuan naman nga ang ibang nga himata ang wala sa sulod sang balay sang matabo ang insidente. Maswerte nga wala na naglaptap ang kalayo sa mga pamalay. Gindeklara naman nga fire under control 4:19 subong nga hapon. Ginaimbestigahan pa sang Bureau of Fire Protection ang ginhalinan sang kalayo kag ang kabubusan nga halit nga ginbilin sang sunog. Samtang mahimo naman nga makatenera ang mga apektado nga pamilya sa Barangay Hall sang Barangay Takas Haro. So far amo yatong latest diri sa Barangay Takas Haro. Maramong nga salamat sa detalye, Kapuso Zen Kilantang Sasa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso, Iloilo Fishport Complex imbestigaran kung may empleyado nga imbolbado o kung protektor sa ilegal nga aktibidad. Ini kasunod sa pagkadiskubre sang dako nga balor sang ilegal nga droga nga na-recover sa mga nadakpan sa buy-bust operation. Si John Salan nakatuto. Wala sa payan sa pahayag sang tagdumbalahan sang Iloilo Fishport Complex nga hugot ang ila seguridad sa lugar apang sang damlaglag. Nakalusot ang masobra 1.3 million pesos nga baloro sang ilegal nga droga nga na-recover sa drug buy-bust operation. Bangon sini may nagalagaw nga impormasyon nga posible may tinawo mismo ang Fishport Management nga imbulbado sa illegal drug trade. This allegation, it's very it's intriguing. It's piqued our interest, no, kung meron nga protector. So I think the best thing we would refer that to the PDEA. Magluwas sa ilegal nga droga may nagagawa man nga impormasyon nga nagaluntad man ang prostitusyon sa lugar kag iban pa nga mga ilegal nga aktibidad. Suno pa kay nakita, sa karon may mga report sila nga nabaton apang wala pa ma-verify. Isa sa karon sa pinakadakong ginaproblema sang management ang hindi makontrol nga pagwa sulod sa mga minor de edad sa complex nga nagatuga pa sang damo apang hindi manila masita. Balaan man niyo dealing with minors, hindi mo bisan hindi mo mahampak, hindi mo maano kay they are protected by law. Madumduman nga base sa nabaton nga impormasyon sang City Drug Enforcement Unit masami nga parokyano sa mga nagkaladakpan nga durugista ang mga empleyado sa mga brokerage. Apang suno sa isa ka fish broker. Sa iya masobra 30 ka tuig na nga pagnegosyo, wala sang bisan isa sa mga trabahante sini nga nagagamit o kung nagaduso sang illegal nga droga. Kilala ko man ang ilang mga pamilya. So far, about sa mga drugs nga mga background, wala ako may nabalita sa ila. Plano man sang tagdumalahan nga makigsapol sa City Drug Enforcement Unit, PDEA kag iban pa nga mga law enforcement agencies agod sa pagpasangkad sang seguridad sa lugar. Upod kay Hans Desierto, John Sala, One Western Visayas. Pabuso bangkay sang babae na sapuan sang manugpangisda nga nagalutaw sa baybayon sakop sang Talisay City. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagautaw-utaw sa baybayon sang Talisay City pasado las 3 na sa kagahon sang nasapuan sa isa ka manugpangisda ang ini nga bangkay sang babaye. Ginpakamayo sa manugpangisda nga dalon ang bangkay sa igad sang baybay sa Bacolod City pasado las 5 na sang aga. Suno sa utod sang manugpangisda, nakabatsyag man sang kulbang iya utod apang nangibabaw ang intensyon sini nga makabulig. Tigay kulob na sa kuno mo, hapa bla. Tiyang yakamot na sa dalam sa tubig. Ginhikapin ako ng abaga. Agin pasuot ang pisi. Ihigtan niya ko sa isa kakamot sa wala. Suno, sa pila ka mga residente, posible nga hindi taga-syudad sa Bacolod ang biktima. Makilala, kung taga-dire lang. Di makapamilabas sila in lang ang lugar raw. Abisal sa Talisay City na sapuan ng bangkay, nagpahayag ang Bacolod City Police nga tutukan nila ang investigasyon. Ayun sir, may nag-claim na to kagina nga taga-Vista Alegre. Pero sa support, wala pa ko sang identity kay wait ko pa ang feedback. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Ginabanta 278 ka tricycle operator sa Iloilo City, personal nga nagsumpa sa konseho agud makakuha sang franchise. Duha ka konsehal nga nagbaisay samtang ginatalakay ang pag-aprobar sang mga franchise nagpasensyahanay na. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Personal nga nagsumpa ang mga batch sang tricycle owners kag operators sa Iloilo City sa konseho para sa ila prangkisa sa idalom sang tricycle route plan. Isa-isa nga ginpasulod sa session hall ang tag sa kaasosasyon sang tricycle kag pagkaligad sa malipot nga pamangkotanay, ginpasumpa na. Ginpaintindi man sa ila ang ilang mga responsibilidad bilang mga franchise holders sa sulod sang 3 ka tuig. Niara kami nag-check
nga kung damo na violation to sa TTMO, posible nga mabutong ila franchise. So ang franchise nila will be there to enjoy and use basta compliant lang sila. Pag may mga requirements sila, for instance nga may insurance gid sila. Madumduman nga sang nagligad nga semana, gin-request ang konseho ang personal nga pagpakita sa mga aplikante sa konseho sa pagpasar sa ila prangkisa. Matapos gin-question ni Councilor Romel Duron ang proseso ni Cabaluna. Nagginutok naman ang mga operator sa 6th floor sang Iloilo City Hall. Rason niya ginkasugdan na lang sang konseho nga presidente kag vice-presidente na lang sang tagsa kaasosasyon. Ang personal nga magkadto sa konseho dala ang special power of attorney sa mga miyembro. Subong ang mga driver di siyempre reklamo kay siyempre dugayan na kami dimo. Pero usually way kami mimo. Titangwa bla hulo mga operator nimo. Sa privilege speech ni Councilor Duron antes ang pag-aprobar sang prangkisa, nagpangayo ini sang pasaylo kay Cabaluna sa hindi pag-intindihan ay nga nagluntad sa tunga nila sang nagligad niya session. Pagkitan ko siya kay amigo ko ni track ko pa ni sa Ginabi-abi man ni Cabaluna kung sa rin makitaan ang pag-aksanay sang duwa bilang pagpakita sang ila pagpatawaray. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Pamilya Galvez sa Bacolod City ginkalipay ang pagpasakas ng kasong rape kay Rene John Nasis nga sa father sang nasapuan patay nga si Pearl Joy Galvez. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Bisan masakit gihapon para sa ila ang pagkadula sa himata nga si Pearl Joy, ang estudyante nga nasapuan patay sa katubuhan sa La Carlota City. Nakabatsyag sang kalipay ang pamilya Galvez sa pagpasakas ng NBI Bacolod sa kaso nga rape bato kay Rene John Nasis, ang stepfather sang biktima. Mismo ang iloy sang biktima nga si Jennifer ang nagsumitero sang affidavit sa pagpasakas ng kaso kaangot sa pagmolestya ni Rene kay Pearl Joy sa buhay pa ini. Lipay, mami nga mo na nga magaan, ustisya nga mo nga inablos, dugay na mo nga ulat, nga magaan sa ustisya, tsaka iya na agom nga dindi maano sang makaon sa tao ang ginimo siya. Sa kalawigon, mapagpangamuyo na mo, napamatian ng bisan Ginoo na matagaan na ang justisya. Ang naging sina wala media konsensya. Ang kaso, ang may angot pa lang sa ginapayag pagpanghimulos sang suspect kay Pearl Joy kag hindi pa ang may angot sa pagpatay sa iya. Pinapoy man ni during that time na sa pina namon mo nga mula na-rape niya ni si Pearl Joy. Bisan pa ginakabing nga isa sa mga suspect si Rene, padayon pa nga nagatipon sang dugang nga ebidensya ang otoridad para mapasaka ang kaso sa pagpatay sa biktima. Paano ginhimo ni pagpatay sa iya? Insufficient may mga evidence para naman may homicide nga or may murder nga case. Apang sunod sa NBI, may mga person of interest na sila sa kaso ni Pearl Joy. Upod kay Ruel Bangoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapusuduhan na ka-LPA kay isa ka bagyong ngayara sa Gua Sampar ang ginabantayan sa pag-asa. Ang isa ka LPA sa sulod Sampar ang nasiplatan 715 kilometers na silangan sang Itbayat, Batanes. Wala inisang direktang epekto sa riyon apang maeksperiensyahan ang lapta-laptang nga pag-ulan, magalumon nga kalangitan kag pagpanaguob kag pagpangilat tugas ang localized thunderstorms. Gani ginaabisuhan ang mga yara sa landslide kag flood-prone areas nga mag-aligmat. Mahinay tubtob kasarangan naman ang hangin kag balod sa Western Visayas. Mabusa pa dayon naman nga napanimahuan ang bahaw sa Supre sa bahin sa La Carlota City, Bago City. Moises Padilla kag sa iban pang lugar malapit sa Mount Canlaon base sa ulihing monitoring sang FIVOS. Sa sulod sang 24 oras, masobra 7,000 katonelada sa asupre ang ginbugas ng bulkan. 7 ka volcanic earthquakes ang na-record. Ginabisuhan ang mga residente nga ipabilin ang pagsuksok sa face mask agud makalikaw sa peligro nga dala sang baho sang asupre sa ikaayong lawas. Mga kapuso, padayon nga nagapanguna ang Benil Blazers sa team standings sang NCAA Season 100 Men's Basketball. Ang Blazers ang mayara sa karon sang 4 ka daog kag 1 ka pirdi. Nagasunod sa Blazers ang Perpetual Altas kag Letran Knights nga pareho nga may 4-2 win-loss record. Nagaagaway naman sa pang-4 nga pwesto ang San Beda Red Lions
LPU Pirates kag Mapua Cardinals nga pareho nga may 3-2 win-loss card. Samtang bantayan naman alas 12 sa udto buwas ang engkwentrohanay sang Mapua Cardinals kag San Sebastian Golden Stags. Ini ang pagasundan sa hampang sa LPU Pirates kag Binil Blazers alas 2:30 sa hapon. Ang hinampang ang malantaw sa Heart of Asia kag sa social media pages sa GMA Sports kag NCAA Philippines. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pamuso sa Negros Occidental, treasurers ng Sagay City LGU ginaimbestigaran na. Vote wala mabuksan bangod nalipatan ang number combination, temporaryo nga ginselyo ha. Sa Eileen Pedreso nakatuto. Padayon na ginambestigaran sang Sagay City Legal Office ang treasurers ng syudad matapos matukiban nga may pila ka medical frontliners nga wala nakabaton sa ila health emergency allowance. Bangod ginapahayag nga wala ma-release ang 7.3 million pesos nga kabahin sang 22 million pesos nga para sa payout sang Agosto. Sunod sa City Administrator, nalipat ang treasurers ng number combination. Rason nga wala nabuksan ang isa ka vault. Sa karon, ginselyuhan na ang vault. So now, ma'am, di pa kami makatag sing concrete nga konklusyon kay wala pa man siya ma-open. So, and wala pa man ang recommendation sa legal office. So, i-reserve anay naman, ma'am, ang conclusion. Nagapabilin nga aktibo sa posisyon ang treasurer nga nahibaluan nga nag-umpisa sa trabaho sa LGU sang 2018. Samtang, plano sang LGU nga magpangayo sang bulig sa Bureau of Local Government and Finance sa tiod nga matapos na ang investigasyon sang City Legal Office. May mga rules man ng mga treasurer. It's not really under ang mayor lang, no? It's between the mayor and higher sa iya will be the BLGF. Most likely, ma'am, sila ang nag-appoint masikip kami sa ilang mag-intervention. Nagpangayo ang news team sang contact numbers ng treasurer sa LGU apang nagpahayag ang natungdan nga hindi ni maghatag sang pahayaga. Bulan sang Enero, sang ginapahayag gingkawat ang 6.4 million pesos nga balor sang cash kag cheque sang banwa sang Isabela sa balay mismo sang treasurer. Rason nga nag-imbestigar ang Provincial Legal Office. Tubtob nga nadesisyonan ang pag-dismiss sa treasurer sang Mayo bago na pamatud-an nga may salabton sa natabo. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedraso, One Western Visayas. Arestado ang isa ka lalaki sa Oton, Iloilo matapos nagpalupok sang pusil sa barangay Trapiche. Ginkilala ang suspect kay alias Rodolfo nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon sang natabo ang insidente. Sunod sa Oton Municipal Police Station, masabad ang suspect kung makainom kag masami nga ginareklamo sa iya mga kasilingan. Sang natabo ang insidente, wala man sang kontra sa lugar ng suspect. Na-recover sang kapulisan ng caliber 38 nga revolver sang suspect kag isa ka basiyo sini. Ginpasaka na sang kaso nga paglapas ng Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect. Mabuso, inagurahan na ang Northern Iloilo Fishery Rehabilitation and Development Project sa Concepcion, Iloilo. Kinpondohan sa $7.48 million halin sa Korea International Cooperation Agency kung COICA agud ma-rehabilitate ang Concepcion Fish Port. Nahibaluan nga ang nasambit nga pasilidad ang nagaserbe sa mga lokal o kung lokal nga mga manugpangisda. Lakip sa pag-upgrade sa pasilidad among pagpakayo sang suga, drainage, parking area kag iban pa. Bangod sa proyekto, ginalauman nga madugangan ang income sa asosasyon kag sang pantala. Pila ka adlaw matapos mapilian nga leader sa Sri Lanka, gindeklarar ni President Anura Kumara Dissanayake ang pagbungkag sa parlamento sa pungsod kag pagpatigayon sang snap parliamentary election sa Nobyembre 14. Ang tikang sang presidente ang ginkakibot sa madamo nga pumuluyo. Apang paatag sini, tinutuyo niya nga mabatak ang pungsod sa tuman kadako sini nga kautangan. Kagang isa ka paagi para ini matigayon amo ang preska nga parlamento nga iya makaupod sa pagduso sa mga programa. Ginapanawagan ni Pope Francis sa international community nga himuon ang tanan nga tikang para matapna ang kinagamos sa Lebanon. Sa iya pamulong-pulong sa St. Peter's Square, gintawag sini nga unacceptable ang nagakatabo kag nagpahayag sang pagpakigunong sa mga Lebanese.
Ang Lebanon ang ginaatake subong sang pungsod Israel nga nagatarget sa mga miyembro sang Hezbollah. Base sa Health Ministry sang pungsod, nagdangat na sa kapin 500 katawo ang napatay bangod sa pagpangatake. Mga kapuso, 90 days na lang, Pasko na. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas ug subong man, sa aton mga puso abroad, madamo gid niya salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Agent Prieto. Kapuso, mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.